Good morning, brothers and sisters in Christ. A reading from the book of Proverbs, chapter 29, verse 18. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. The word of the Lord. Thanks be to God. Alam niyo po mga kapatid, ang mundo nating ginagalawan, no, it operates on vision. No? But God's people, we live by revelation. Ito yung pagkakaiba doon po sa dalawa. No? Yung mundo ay nag-ooperate sa isang vision, while yung mga anak po ng Diyos ay nag-ooperate, they live by revelation. Alam sa atin po mga companies, alam niyo po, bago tayo magsimula ng isang negosyo, ay malimit na meron tayong mga polisiya na kung saan ay itinalaga natin kung ano po yung vision ng atin pong kumpanya. At ganoon din po yung mission ng atin pong kumpanya. Kailangan po yan upang magkaroon po tayo ng guide para po magiging successful ang atin pong mga negosyo. Dito po, ganito po ang buhay noong makamundo. No? The world seeks grand and noble purposes and goals to achieve. No? People dream up the greatest and most satisfying things in which they can invest their lives. Institutions establish goals and objectives and then organize themselves to achieve them. But God's people is different. Malaki po ang pagkakaiba doon po sa mga anak po ng Diyos. Because God's people function in a radically different way. Christians arrange their lives based on revelation of God, regardless of whether it makes sense to them. God does not ask for our opinion about what is best for our future. Alam po ng Panginoon kung ano po yung atin pong magiging future. Alam ng Panginoon kung anong mangyayari sa atin pong pamilya. Alam ng Diyos kung ano po ang mangyayari sa atin pong simbahan. Ganon din po ang atin pong bansa. No? Hindi natin alam yan, pero siya ang tanging nakakaalam yan. So what God wants is to get the attention of His people and reveal to us what is on His heart and what is His will. For God's ways are not our ways. Totoo po ito. Hindi po, kung ano man ang plano po natin, iba po yung plano po talaga ng atin pong Panginoon. No? Siya po yung nakakaalam ng lahat. Ano po yung magiging mabuti para po sa atin at kung ano po yung magiging masama. But He always leads us to a good situation. No, yun lang naman ang hinahangad po ng atin pong Panginoon. Gusto niya na maging maayos po ang atin pong buhay. No? Kaya sayang lang mga kapatid, kung meron tayong mga pinaplano, well, hindi naman po masama na meron tayong mga ambisyon sa buhay. Hindi po masama na talagang ang atin pong future ay meron tayong guide, meron tayong mga dream natin pong sinusunod. Pero dapat yung kung ano man yung atin pong ambition, ano man po yung atin pong mga dream, dapat po ito ay nakasalalay ayon po sa sinasabi po ng atin pong Panginoon. Whenever people do not base their lives on God's revelation, they cast off restraint. Talagang hindi po magiging matagumpay. Kaya kasi yung inyo pong mga iniisip, ang inyo pong plano, ay yung pansarili lamang. So kung pansarili lamang po ang iyong sinusunod, hindi po ito magiging matagumpay. Ang kailangan po natin, dapat po tayo po ay nakadepende palagi kung ano po yung nire-reveal, ano po yung sinasabi po ng atin pong Panginoon. No, nakakalungkot, no? Maraming mga tao na nagdidepende sa kanila pong mga plano, sa kanilang opinion, no? And then, sinusunod po nila kung anong gusto nilang gawin. Pagkatapos, naghihingi sila ng padalangin sa ating pong Panginoon na
nawa ito po ay basbasan. Hindi naman masama po 'yan, no? Na ikaw ay meron pong ambisyon, meron kang dream sa iyong pong buhay, pero maniwala po kayo sa akin mga kapatid. Kung hindi po 'to ayon po sa kalooban po ng ating pong Panginoon, kung hindi po 'to plano para po sa atin, no? Kahit anong gagawin nating pagdarasal para ito'y basbasan ng ating pong Panginoon, hindi po niya ito ipagkakaloob sa atin. The only way for you to know God's will is for Him to reveal it to you. Kaya kailangan pong palalimin natin ang atin pong ugnayan po sa ating pong Panginoon upang makita natin, mabasa natin, at kung ano po yung talagang sinasabi niya para sa atin. Napakahirap, no? Sundin kung ano man yung kalooban po ng atin pong Panginoon kung hindi po natin totally siya kilala. Sapagkat somehow, kung hindi tayo nakadepende sa Kanya, ang nangyayari nga po ay tayo po'y nagdidepende sa atin pong kakayahan. Lalong-lalo na kung tayo man ay meron pong pinag-aralan, lalong na kung tayo man ay mayaman. So, hindi po mawawala sa atin bilang tao na talagang kung ano yung gusto natin, yun po yung atin pong sinusunod. Pero ang mahalaga na dapat po ay isuko natin sa atin pong lahat. Anuman sa ating pong Panginoon ang lahat. Anuman ang plano po natin, dapat po ay tanungin natin ang Diyos. Panginoon, ito ba ay nararapat? Ito ba ay ayon po sa iyong kalooban? Kaya ang mahalaga po talaga ay dapat meron tayong napakaganda ang intimate relationship sa atin pong Panginoon. Because you will never discover it on your own, no? When you're here from the Father, you have an immediate agenda for your life. So, kailangan po nating magkaroon po ng obedience sa atin pong Panginoon. We should have an obedient heart, no? Para sundin anuman ang kanya pong mga sinasabi, no? As the writer of the Proverbs observed, sinasabi dito, happy is he who keep the law. Good morning, and may God bless us all.